Hello mga kaparekoy! Welcome nga pala dito sa ating Parekoy's First Look Tech. And sa video na to, pag-uusapan natin itong X300 Pro. And actually, ito rin yung first ever X series na na-review ko o re-reviewin ko kay Vivo. Bale, binili natin to kay A-H-H Xiaomi Manila. Ilalagay ko yung link sa store nila dyan sa description. And also, maglalagay din ako ng purchase link dyan para sa ating Lazada and Shopee dyan sa description down below para pwede kayong makabili ng X300 Pro. Nga pala, meron nga pala akong narinig ng mga information na magkakaroon daw ng X300 Pro sa Philippines. Pero hindi ko alam yung specification nun. Hindi rin ako mapagantay, kaya napabili na tayo. Anyway, yung variant na binili natin is 12256 GB. And then, hindi ko nga rin pala sinama sa inclusion ng package yung kanilang camera kit at the moment dahil medyo namalan ako at wala pang stock. But yun ba man, pag-usapan natin itong X300 Pro. So, ibibenta rin natin to guys sa page once na magawa natin yung full review. Kaya, abang-abang para sa mga bumibili. So, yung presyo niya ngayon, currently is nasa 40,000+ pesos. And actually, reasonable yan dahil maganda yung camera system na to na pag-uusapan nga natin mamaya. Kung camera lang kasi talaga yung gusto natin sa isang phone, kung usapang photos lang. Ngayon, 2025 to 2026. At ito na nga yung ating mismong unit. Yan, sa loob, makikita agad natin dito yung ating X300 Pro and look at that, ang massive ng kanyang camera bank kung makikita ninyo dito. Yan o, pure camera bank. Alam ko, pwede nga, actually pwede siyang hawakan. Sa camera bump lang, nakalutang na yung phone. Ganun yung dating niya, pero mamaya natin pag-usapan yung whole design. So sa loob nito, simple lang din yung laman. Meron tayo ditong case and look at that. This is the titanium color by the way. Titanium yung nabili natin and look at that case. Ang ganda niya. Anyway, next naman dyan is yung ating documentation or yung ating warranty. Yan, X300 Pro. Sumunod naman dyan is yung ating charging cable and also yung ating charging brick na 90 watts fast charging. Ngayon, pag-usapan natin itong ating X300 Pro. Okay, so ito na yung ating mismong unit. Open na natin. Yan. So ito na siya. Fill up muna natin. Yun. And ito na siya mga kapare ko. Look at that huge camera bump right there. Yan o. Pwede mong hawakan yung mismo camera bump at malip yung phone. Look at that. And by the way, just I said, this is the titanium color variant. And kung makikita ninyo, this is a glass back. Then kung makikita natin dito yung ating camera bump, look at those telephoto camera sensor. Ang laki niyan. And kung makikita nyo pa yung iba, napaka-big din ng mga sensors natin dito. Mas pag-uusapan natin yung kanyang camera capability sa gagawin nating review. Don't worry. And yeah, kung makikita natin dito, reasonable yung pagkakaroon niya ng malaki na camera bump para mailagay nila yung mga gantong kalulupit na sensors dito. Bale, design-wise, ang pinakauna ko napansin nung una kong kuha sa kanya, maliit lang to. Okay, this is not the mini version by the way. This is the X300 Pro. Pero yung size niya, saktong-sakto lang. Actually, nandito yung second phone ko which is the iPhone 16 Pro and tingnan nyo yung size silang dalawa. Mas malaki lang ng konti itong ating X300 Pro. By the way, meron din tong mini version para sa mga mahilig dyan sa medyo maliit na phone kagaya ko. Kagaya ng alam nito, hindi Pro Max yung binili ko. Pro lang dahil nga madali lang siyang ilagay sa bag and also sa bulsa, hindi mabigat. And speaking of bigat, masasabi kong mas mabigat itong ating X300 Pro which is reasonable dahil medyo mas malaki siya and also mas maraming components na nalagay sa kanya. Anyway, ito yung itsura niya kapag meron tayong case. Look at that. Protected na protected yung ating camera bump dyan. But pag nilagay natin yung stable, yun, nagwawabol. Pero pag dito tayo pipindot, yan, wala naman. Pero pag nandito, yan, nagwawabol siya. Anyway, alisin muna natin at pag-usapan natin yung loob. So, setup ko lang saglit and then pag-usapan natin yung specs. So, kakatapos lang nating i-setup at syempre, dahil nga China ROM, nandito yung ating Origin OS and look at that, napaka-fluid ang animation. And agad yung una kong napansin sa kanya. By the way, this is a LTPO screen display. Ibig sabihin, dynamic yung refresh rate natin. But yung isa sa pinaka-highlights ng phone na to is yung chipset niya. Naka-Dimensity 9500 na po ito. Bale, meron na rin tayo ditong built-in dual chip BS1 and B3 Plus. So, mas pag-uusapan natin yung sa full review. And yeah, look at that. And despite sa size nito, ginamitan na rin to ng silicon carbon 6510 mAh battery capacity. Kaya mapapansin natin na kahit maliit siya, malaki yung ating mismong battery. Look at that. But anyway, gagawin natin to ng testing. Ite-testing natin to sa Bali, Indonesia. And also sa mga susunod pang araw, kaya abang-abang kayo sa full review. So far, yun pa lang yung pwede natin pag-usapan dito. Pero ako yung unang magsasabi. Latest at yan na rin po yung pinakamalakas na chip ngayon ng MediaTek so far. Nga pala, gusto ko lang ding idagdag. Meron na tayo ditong pre-installed na screen protector. Pero syempre, mas okay pa rin na bumili tayo dyan ng another screen protector or tempered glass if ever na bibili tayo ng isang X300
X300 Pro para syempre mas protected. But yeah, meron na tayong pre-installed here, fresh from the box. Okay, dahil camera part yung pinaka main market nito, tingnan natin yung ibang features na meron sa camera. Unang-una nakita ko dito sa ating photo mode, meron tayong 10x zoom at tingnan naman ninyo mga kapare ko yung focus niyan. Look at that. Tingnan niyo yung ko. Grabe ang laser sharp nung kanyang autofocus. Look at that. Diba? Sa ibang mga phone, hindi agad yung magpo-focus. Tingnan niya akin, ang bilis siya mag-focus. Oh. Kita nyo? Yan. By the way, this is a 10x zoom. Okay, hindi siya yung mga 1x zoom lang kasi sa 1x mabilis lang yan. Kaya sa 2x o kaya 3x. And napansin ko rin ako pag mag-switch tayo ng camera, look at that. Walang masyadong delay. Pero merong konti, okay? Pero walang masyadong delay. Look at the transition. Okay? Walang masyado or hindi masyadong halata. Siyempre, hindi pwedeng mawala dahil naka-size collaboration to. Meron tayo ditong vivid mode, size mode, may texture mode at kung ano na pa, marami tayong pwedeng paggamitan dyan. Okay? Meron nga rin pala tayo ditong photography kit mode na kung saan once na nilagay natin yung kanyang attachment dito, babaliktad siya para makapag-take tayo ng photo. Next naman, pagdating sa video, meron tayo ditong Dolby Vision. Yan, makikita natin. Pwede natin activate, pwede rin hindi. Meron tayo ditong 4K, 30, 60, and 120 FPS support. And then meron din tayong 8K at 30 FPS support. Bali, pag pumunta naman tayo sa more, bali sa video, pwede tayo mag-shoot using the 1 and also 2x zoom. And then meron din tayo ditong vocal enhancement na pwedeng i-activate para once mag-vlog tayo, kaya mag-shoot tayo ng video, automatic na i-remove niya yung mga background noises habang nagsasalita tayo. Which is nice. Testing din natin sa full review. Bale, yun lang muna sa ngayon. Marami pa tayong hindi nakukut-kut sa camera nito and also yung kanyang gaming capability ng isang Dimensity 9500. So gagawin natin yan ng review, kaya abang-abang kayo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Yun lang guys. Peace!